Good news ulit ka-coffee. Nako, meron pong maagang pamasko. Si Senator Raffy Tulfo. Yan ha, para sa ating mga kababayang marino. Napakaraming marino dito sa Pilipinas. Yung kanilang mga kamag-anak, good news po ito sa inyo. Dahil matapos po ang bicameral meeting, no? Diyan po sa Senado at ang House of Representatives, nagpulong na kasi ang mga miyembro ng panel na ito ng Senado at House of Representatives. At yung mga provision doon sa Magna Carta for seafarers, yung mga medyo hindi magkatugma na paniniwala no ng Senado o ng House of Representatives sinusolusyonan na po yan at nasolusyonan na po yan sa naganap po na bicameral meeting o conference, bicameral conference yan ng Senado at ng House of Representatives. At saka ang author nito, alam ko si Senator Raffy Tulfo ang author nito. Basahin natin ka-copy. Itong Magna Carta for Filipino Seafarers. Ang tagal na natin pero wala tayong malinaw na mga batas na puprotekta doon sa welfare, sa karapatan ng mga marino, no? Mga Filipino seafarers. Dito muna tayo sa balitang ito ng Senado. Senate House resolved disagreeing provisions of Magna Carta of Filipino Seafarers. Yan, yung magkakasalungat o mga hindi na pagkakasunduan initially ng mga provision dito sa panukalang batas na ito, inasolve na. Malaking bagay ito ka-coffee. Kasi kung matatandaan ninyo, isinertify ito ni Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent itong bill na ito. No? Malaking bagay ito para sa mga marino. The Senate and the House of Representatives in a bicameral conference meeting today, December 6, kahapon po ito, has successfully resolved the disagreeing provisions of the upper and lower house versions of the Magna Carta for Filipino Seafarers. Ang nanguna dito ka-coffee, actually, kay Idol Raffy ito si Senator Idol Raffy Tulfo. Siya po ang chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers. The Senate panel also includes si Senator Joel Villanueva, Senator Escudero, at si Senator Risa Ontiveros. Ganoon din po si Senator Ivy Marcos. Kasama nila ito. Maagang pamasko ito ka-coffee. No? So ano yung nilalaman? Ano yung mga salient points o yung mga highlights nitong panukalang batas na ito ka-coffee? No? Itong Magna Carta for Filipino Seafarers. Balikan natin ka-coffee itong balita na ito ng Manila Bulletin. Sige, i-share natin yan at pag-usapan natin ito. Kasi malaking bagay ito para sa ating mga kababayan. At we have to consider, no, malaki yung kontribusyon sa ekonomiya sa pamamagitan ng remittance, no, dito mga Filipino seafarers, no, malaking bagay po yan. And syempre, dapat ibigay natin kung ano yung deserve nilang matanggap. At isa ito sa tinututukan, no, ni Idol Senator Raffy Tulfo dyan po sa Senado. Tulfo says approval of Magna Carta for Filipino seafarers a gift to seafarers. Ayan, regalo po yan para sa mga marino. Maagang pamasko kasi wala pang Pasko ito na mukhang magiging batas na ito kasi dumaan na sa BICAM final reading na ang next nito tapos dalhin na ito dyan sa presidente para lagdaan na maging batas. Senator Raffy Tulfo hailed the Senate's approval on third and final reading of the previous ito para magkaroon na tayo ng background story. Biruin mo, ang boto na nakuha dito, 14-0, no? Sabihin, 14 po ang sumasang-ayon at wala ang hindi sumasang-ayon. Tulfo said that the approval was in time for the celebration of the National Maritime Week. That was September. Tulfo, siya po ang principal author and one of the authors of Senate Bill number 2221. Thanked everyone who supported the Magna Carta of Filipino Seafarers Bill that will institutionalize the rights that will protect seafarers. Maganda kasi na may batas na magpuprotekta sa ating mga marino. Pinasalamatan niya rin po ang Senate President na si Juan Miguel Zubiri dahil po sa suporta nito para sa panukalang batas since day one daw po. I am equally thankful to the seafarers and their union, including the Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. This bill is an early Christmas gift to all seafarers. Maagang pamasko talaga ito. Senator Idol reiterated his thanks to President Ferdinand Marcos Jr. for certifying the Magna Carta of Filipino Seafarers as urgent. Malaking bagay din kasi kapag ang presidente na ang nagsabi, gawin nating urgent yan kasi uunahin yan sa mga pagdinig, di ba? Dami yung proposed bills Ang dami mga panukalang batas sa Kongreso. Kung hindi sinertify yan as urgent, matitenga yan, di ba?
ila-line up yan, ipipila yan. Kung urgent yan, syempre, irerespeto mo rin yung gusto ng presidente, no? Pag-usapan agad yan. Sa ilalim po ng Senate Bill number 2221, the state shall endeavor to secure decent working and living conditions for seafarers. Actually, isa number one yan, no? Dapat decente at maganda po yung living conditions ng mga marino. At magkaroon po ng standard in terms and conditions of the employment. Yan, para hindi yung magkakaiba, no? Na ganito, ito 6 months, ito 9 months, ito 1 year, ito 2 years. Dapat magkaroon ng employment. Regulate operations of manning agencies. Isa rin po yan. Dahil may mga abusadong agencies din dyan eh. And incentivize maritime stakeholders, establish and enhance mechanisms for administrative, adjudicative, and social and welfare services for the seafarers and their families. Biruin mo, hindi lang mga seafarers ang makikinabang dito once na maging batas na ito, kundi maging ang kanilang pamilya. Maagang pamasko mula kay Senator Raffy Tulfo. Oy, good news yan ha. Magandang balita po yan. Engineer Rodolfo Reyes, tama, galing sa Tambaluslos ng CIF, sumama ang loob ng tinanggihan ng HOR. Nagsumbong sa tatay, ayun, parehong nagtantrums. Nagtutukoy niya dito si Bibi Saran. Kay Kenneth TV, oy, kumusta naman ang pagdalo ni BBM sa kasal pero sinabing may COVID daw pero wala naman pala. Naku, si Kenneth TV, biktima na naman po ito ng fake news. Fake news yan, ka-coffee, no? Kasi ang anunsyo ng PCO ay tapos na po yung kasal. Hindi man dinideny na hindi dumalo ng kasal, di ba? Dumalo naman talaga ng kasal. Pero kinabukasan parang anunsyo ng nagpositibo ito sa COVID. Hindi ang pinapalabas kasi ng mga fake news peddlers, di ba? Siguro yung source nito ni Kenneth na in-announce ng PCO na may COVID ang ating presidente pero nasa kasalan. Hindi po yan totoo, di ba? Kasi nauna po itong kasal bago ang anunsyo na mayroon po itong COVID. Yan, biktima na naman ng fake news si Kenneth TV. Ingat-ingat kayo, sir, sa mga reference ninyo. Yan, tumutok po kayo dito lagi, dito sa ating channel na para updated kayo at sa totoo lang tayo dito. Yan, Neil de Galvez, fake news. Fake news ka naman. Oo nga eh. Dito ka, sir, tutok ka dito ha, everyday ha. Alas 10 po yan ng gabi para iwas fake news. Pangit din yung minsan nagmumukha tayong tanga, di ba? Ayaw natin yun eh, yung parang share ka ng share ng mga balita at nagmumukha kang TANG, di ba? Kasi limited lang yung kaalaman mo. Tapos nagpapakalat ka pa ng mga mali-maling impormasyon. Eh, di ba, nakakahiya. Dito ka, sir, para hindi ka napapahiya, no? Lori Mamawag, oy, hilig nyo kasi sa fake news, sabi ni Lori Mamawag. Yan, correct. Anyway, sige. Ako yung magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Ang bilis ng oras, nakaka-37 minutes na po tayo. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Happy viewing po sa inyo. Mga nasa Facebook, oy, baka hindi ka pa naka-follow. Kenneth TV, follow ka na sa ating Facebook page. Yan, click nyo yung follow. I-click mo na rin po yung like para hindi tayo minsan na nagmumukhang kaawa-awa. Ano? Yan, like, follow, libre lang yan. Kung nasa YouTube po kayo, i-click lang po ang subscribe. Alright? Ako yung magpapaalam na muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkita-kita ulit po tayo, ha? Ulit tomorrow, Saturday or Sunday. Yan na. 10 o'clock po yan ng gabi. Alright? Paalam po sa inyo. Bye-bye, everyone. Good evening, everyone.